Nasunog ang aabot sa 30 bahay na nasa tabing ilog sa Navotas. Ang mga nasunugan walang naisalbang anumang gamit. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Nilamon ng malaking apoy ang mga bahay na ito sa Barangay Tansa 1 sa Navotas. Mag-aalas 4 kaninang hapon. Sumiklab ang sunog sa kahabaan ng Silahi Street. Sa tindi ng sunog, nabalot din ng makapal at maitim na usok ang lugar. Dikit-dikit ang mga bahay na nakatayo malapit sa ilog, kaya mabilis na kumalat ang apoy. Nahirapan din ng Bureau of Fire Protection Navotas na apulahin ang apoy dahil sa masikip na lugar. That area really is made of shanties and light materials. Tapos papasok, no? So, dadaan ka sa mga small alleys and all these are filled with, maraming mga families na nakatira. So, yung challenges na kung paano. Ang mga residente, wala nang nagawa kundi lumikas. Kita sa mga larawang ito ang mga bahay na tinupok ng apoy. Ayon sa BFP, nasa 60 pamilya at 30 bahay ang apektado ng sunog. Itinaas pa hanggang sa second alarm ang sunog kung saan 8 fire truck ang kinailangan. Pasado alas 5 na ng hapon o 2 oras ang itinagal nang magdeklara ng fire out ang mga bumbero. Si Jonald, nagbaka sakaling may maisasalba pa siya sa nasunog niyang bahay. Wala pong magagawa. Hindi natin maintindihan kung nangyari. Sana po, yung kami pong mga lahat na sunugan dito, matulungan po ni Mayor na kahit pa paano po, may masilungan po kami ngayon. Si Lolo Cornelio, lilipat na sana sa kagagawa pa lang niyang bahay nang mangyari ang trahedya. Lilipat na sana ngayon para matulugan na. Wala naman po tumagawa. Di bala kung sa kumpisa yan. Sa kabutihang palad, walang nasaktan sa sunog. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng apoy. Sa ngayon, sa mga eskinita ng Muna at sa Barangay Hall, magpapalipas na magdamag ang mga nasunugan. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.